Mayo 10, 2006, 10 ng umaga. Huminto ang isang backhoe sa demolition site ng isang lumang mansyon sa Green Hills, San Juan. Kasalukuyan nitong hinuhukay ang lupa sa lalim na 1 metro at kalahati sa ilalim ng dating silong. Sa gitna ng mga tipak ng semento, may umusbong na puting piraso ng buto. Agad na pinahinto ng site foreman ang operasyon. "Tigil! May kung ano rito!" Sa sigaw niya, naglapitan ng mga trabahador. Dumating ang mga pulis at sinundan ng scene of the crime operatives. Habang maingat nilang inaalis ang lupa, isang kumpletong kalansay ang unti-unting lumitaw. Ang bungo nito ay may malinaw na marka ng bali na parabang pinukpok ng isang matigas na bagay. May mga piraso ng tela ng damit na nakahalo sa lupa. Sa itsura pa lang ng tela, mahigit 10 taon nang nakalibing ang taong ito. "Matagal na to," sabi ng isang investigador. "Hindi bababa sa 10 taon." Natahimik ang lahat sa sinabi ng taga-Soko. Agad na inalam ng mga pulis ang kasaysayan ng mansyon at isang nakakagulat na katotohanan ang kanilang natuklasan. 14 na taon na ang nakalipas noong 1992, isang 28 taong gulang na binatang nakatira sa bahay na iyon ang iniulat na nawawala. 3 buwan na nag-imbestiga ang pulisya noon, ngunit wala silang nakitang anumang bakas. Tinuring itong kaso ng isang adultong naglayas at tuluyang hindi na nalutas. Ngayon, pagkatapos ng 4 na taon, sinimulan ang DNA testing sa kalansay na nahukay mula sa ilalim ng lupa. Lumabas ang resulta pagkatapos ng 3 araw. Nagtugma ito. Ang ina, nakatato na taong naghintay sa kanyang anak, ay napaluhod sa istasyon ng pulis nang marinig ang balita. "Ang anak ko, 14 na taon siyang nandoon lang," nanginginig ang kanyang boses. Ngunit mayroon pang mas nakakagimbal na katotohanan na nagtatago sa likod ng kasong ito. Noong 1992, bakit nawala ang binatang iyon? Ang pangalan niya ay Jose Joey Reyes, isang henyo na nagtapos bilang cum laude sa University of the Philippines College of Law. Kumuha siya ng Philippine Bar Examinations sa taong iyon nang siya ay mawala. 3 araw na lang ang hinihintay bago ilabas ang resulta. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay sigurado sa kanyang pagpasa. "Siguradong papasa yan si Joey," sabi ng kanyang mga propesor. "Si Joey pa? Sigurado na yan," sabi naman ng mga kasabayan niya sa pag-aaral. Isang binatang malapit ng matupad ang pangarap na maging abogado. Bakit siya biglang maglalaho? Ganito ang naging konklusyon ng pulisya noong 1992. Hindi niya kinaya ang bigat ng pressure mula sa bar exam, kaya't nagpasya siyang umalis. Hindi naman kasi ito imposibleng mangyari. May mga kaso talaga ng mga kumukuha ng exam na naglalaho dahil sa matinding stress. Ganoon din ang pinaniwalaan ng pamilya. O mas tamang sabihing, iyon ang gusto nilang paniwalaan. "Babalik din si Joey," sabi ng kanyang ama. "Kapag kalmado na siya, babalik din yan." Araw-araw niyang hinintay ang kanyang anak. Ngunit hindi na bumalik si Joey. Lumipas ang 1 taon. Noong 2002, pumanaw ang ama. Hindi na niya muling nakita ang pinakamamahal niyang anak. At kinabukasan, noong 2003, nang simulan ng backhoe ang demolisyon, saka lamang nabunyag ang katotohanan. Hindi umalis si Joey. Siya ay nasa ilalim lamang ng sementadong sahig ng silong na araw-araw nilang tinatapakan 1 metro at kalahati ang lalim. Kung hindi dahil sa demolisyon, kung hindi hinalukay ng backhoe ang lupang iyon, marahil ay hindi na siya matatagpuan kailanman. Sino ang naglibing sa kanya doon? Noong 1992, 4 na tao ang nakatira sa bahay na iyon. Ang mga magulang at ang 2 anak na lalaki, si Joey, ang nawawalang bunso, at ang kanyang kuya na si Miguel Mike Reyes. Si Mike ay nagtapos ng Business Administration sa De La Salle University
at nagtatrabaho bilang isang real estate broker. Siya ay 22 taong gulang noon. 4 na taon ang tanda kay Joey. Ang unang taong pinagtuunan ng pansin ng mga pulis ay si Mike dahil noong 1992 siya ang huling nakakita kay Joey. Nakita ko siyang umalis noong umaga ng Oktubre 31, ang sabi niya noon. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Sabi niya, gusto niya lang daw mapag-isa. Iyon ang testimonya niya noon. Noong Mayo 2003, muling ipinatawag ng mga pulis si Mike. Muli, pagkatapos ng 14 na taon. Kalmado ang kanyang itsura nang dumating sa istasyon. Ginoong Reyes, ang kalansay po ng kapatid ninyo ay natagpuan sa silong ng dati ninyong bahay. Nanigas ang mukha ni Mike. Ano? Noong 1992, nang mawala ang kapatid ninyo, nasaan po kayo? Nasa bahay. Sinabi ko na yan noon pa, di ba? Pareho ang sagot niya sa nakalipas na 14 na taon. Pero iba na ngayon. Hindi na lang sa testimonya umasa ang mga pulis. Sinimulan nilang imbestigahan ang buong pagkatao ni Mike, ang kanyang trabaho, ang kanyang bahay, at lahat ng may kaugnayan sa kaso 6 na taon na ang nakalipas. Noong Oktubre 1992, isang binatang 3 araw na lang ang hinihintay bago malaman ang resulta ng bar exam ay biglang nawala. Naniwala ang pamilya na babalik siya. Nagdesisyon ang pulisya na naglayas siya, ngunit pagkatapos ng 4 na taon, natagpuan siya sa ilalim ng semento sa kanilang silong. Sino ang naglibing sa kanya doon? Bakit walang nakaalam sa loob ng 4 na taon? Talaga bang walang alam ang kanyang kuya? At noong 1992, ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng bahay na iyon? Bago natin simulan, sandali lang. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong para maipagpatuloy ko ang pagkukuwento. At pakisabi na rin sa comments kung saang panig ng mundo ninyo ito pinakikinggan. Babatiin ko kayo isa-isa. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Oktubre 15, 1992. Abalado ang lahat sa malaking bahay sa Green Hills. Inilatag ni Mike sa mesa ang mga dokumentong galing sa isang travel agency. Isang 7 days, 8 nights package tour sa Palawan. Dad, kailangan nating i-celebrate ng maayos ang 60th birthday nyo, sabi ni Mike. Iwinasiwas ng ama ang kamay. Naku anak, bakit kailangan pang maging magarbo? Simpleng salusalo na lang sa bahay. Ngunit hindi nagpatinag si Mike. Hindi po pwede. Buong buhay na kayong nagtatrabaho. Ngayon lang kayo makakapagpahinga ng husto. Siguradong magugustuhan din ni Mommy. Sa tabi niya, nagningning ang mga mata ng ina. Palawan? Hindi pa ako nakakarating doon. Ayan. Okay na. Pumayag na si Mommy. Ngumiti ng malapad si Mike. Nag-alinlangan sandali ang ama bago tumango. Sige na nga, kung iyan ang gusto ng mabait kong anak. Joey, sasama ka ba? Sumilip mula sa kanyang silid ang bunsong si Joey. Hindi na po. Kailangan kong mag-aral. Malapit na po ang labas ng resulta. Si Joey ay 28 taong gulang. Nagtapos ng cum laude sa UP Law at kumuha ng bar exam sa taong iyon. Ito ang pangalawa niyang pagsubok. Bumagsak siya noong unang beses. Pero iba ngayon, matataas ang score niya sa mga mock bar at naging maayos ang kanyang final interview. Kailan nga ulit ang labas ng resulta? Sa October 30 po. Sakto! Pagbalik namin, sabay-sabay nating tingnan ang resulta. Ngumiti si Joey. Opo, Dad. Papasa ako para sa inyo. Iyan ang birthday gift ko. Tama yan, anak. Ang aking abogado. Nagtawanan ang pamilya sa sala. Tahimik na pinapanood ni Mike ang eksena. May kung anong bahid ng pait sa kanyang mga mata. Palagi silang pinagkukumpara. Si Mike ay nagtapos sa DLSU Business. Isang magandang paaralan. Pero sa bahay, palaging si Joey ang bida. Si Joey, cum laude, sa UP. Si Joey, nirerekomenda ng mga propesor niya. Si Joey, siguradong magiging abogado na. Nagsumikap din naman si Mike.
Pagkatapos ng kolehiyo, pumasok siya sa real estate at nagkaroon ng sariling matatag na kita. Ngunit para sa kanyang ama, balewala iyon. Mike, sana nag-abogado ka na lang din tulad ni Joey. Ang mga salitang iyon, hindi alam ng kanyang ama kung gaano kabigat ang mga iyon sa kanyang puso. Oktubre 20, sinimulan na ang paghahanda para sa biyahe. Ang ina ay nag-iimpake na. Ang ama ay halatang nasasabik. Mike, maraming salamat anak. Ngayon lang kami makakapagbiyahe ng ganito. Wala po yon, Dad. Mag-enjoy po kayo. Ibinigay ni Mike ang itinerary ng biyahe sa mga magulang. Oktubre 24 ang alis. Nobyembre 1 ang balik. Isang linggo tayong wala, okay lang ba ang bahay? Nandyan naman po si Joey. At dadalaw-dalaw din po ako. O sige, Joey. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang kuya mo, ha? Hindi inaalis ang tingin sa libro. Sumagot si Joey. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Umaga ng Oktubre 24. Maagang naghanda ang mga magulang. Dumating ang taxi ng 6 a.m. Joey, kumain ka sa tamang oras, ha? Opo, Mami. Huwag kang masyadong magpuyat sa pag-aaral. Opo. Lumabas din si Mike para maghatid. Dad, Mom, ingat po kayo. Maganda raw po ang panahon sa Palawan. Salamat anak. Umandar na ang taxi. Kumaway ang mga magulang at kumaway din pabalik ang magkapatid. Nang mawala ang taxi sa kanto, dahan-dahang pumasok si Mike sa bahay. Si Joey ay bumalik na sa kanyang silid at nagbuklat muli ng libro. Naging tahimik ang bahay. Ang mansyon sa Green Hills ay may lawak na 1,500 square meters. Isang 2 palapag na bahay na may silong. Ang silong ay ginagamit na bodega. Tambak doon ang mga lumang gamit at kasangkapan. Bihira itong puntahan ng pamilya. Nang hapong iyon, bumaba si Mike sa silong. Dahan-dahan niyang tinahak ang maalikabok na hagdan. Binuksan niya ang ilaw. Isang malamlam na liwanag ang tumanglaw sa lugar. Tinitigan ni Mike ang mga nakatambak na kahon sa isang sulok. Nasa loob niyon ang kanyang mga medalya at tropeo noong bata pa siya. Binuksan niya ang isang kahon. Miguel Reyes First Honor. Miguel Reyes Art Contest Champion. Miguel Reyes Leadership Award. Noong bata pa si Mike, isa rin siyang batang laging pinupuri. Ngunit nang ipanganak ang kanyang kapatid, nagbago ang lahat. Mas matalino ang kapatid niya, mas magaling. Sinara ni Mike ang kahon. Dahan-dahan niyang inilibot ang tingin sa silong. Ang sahig ay lumang semento. May mga bitak sa ilang bahagi. Nagtagal si Mike doon. Ano kaya ang nasa isip niya? Walang sino man ang nakakaalam. Oktubre 25, umaga. Gaya ng dati, maagang gumising si Joey. Naghilamos siya at umupo sa hapagkainan. Simpleng almusal lang, tinapay at gatas. Hindi niya nakita si Mike. Marahil ay tulog pa. Pagkatapos kumain, lumabas si Joey para tingnan ang mailbox. Binuksan niya ang gate at ang mailbox. May ilang dyaryo at flyers sa loob. Kinuha niya ang mga ito at pumasok muli sa bahay. Ang hindi niya alam, mula sa bintana sa 2 palapag, pinapanood siya ng kanyang kuya. Madilim ang titig ni Mike. Nang makapasok si Joey, mabilis na bumaba ng hagdan si Mike. Tahimik niyang binuksan ang pinto at muling lumapit sa mailbox. Sinilip niya ang loob at may nakita siyang isang sobre. Malinaw na nakatatak ang selyo ng Supreme Court of the Philippines. Ang nakapangalan, Jose M. Reyes Jr. Nanginginig ang kamay ni Mike. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Kinuha niya ang sobre at maingat na binuksan. Sa loob, may isang papel, List of Successful Candidates in the 1992 Philippine Bar Examinations. Mabilis na hinanap ng mga mata ni Mike ang pangalan. Race, Josie J.R. M. Nanigas ang mukha ni Mike. Pumasa ang kapatid niya. Sa edad na 21, sa pangalawang subok, isa na siyang ganap na abogado.
Ibinalik ni Mike ang sulat sa sobre. Isinuksok niya ito sa loob ng kanyang damit. Hindi siya pumasok sa bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Gabi ng Oktubre 25, bumalik si Mike sa bahay. Si Joey ay nag-aaral pa rin sa kanyang silid. Kuya, nag-dinner ka na? Tanong ni Joey nang buksan ang pinto. Oo. Kumain na ako sa labas. Ganoon po ba? Nagluto na lang ako ng instant noodles. Sige, mag-aral ka ng mabuti. Kalmado ang sagot ni Mike. Pumasok muli si Joey sa kanyang silid. Umupo si Mike sa sala at binuksan ang telebisyon. Ngunit hindi sa screen nakatuon ang kanyang isip. Nasa isip niya ang sulat ng pagpasa. Pumasa si Joey. Kapag nalaman ito ni Dad, gaano kaya siya kasaya? Siguradong ipagmamalaki na naman niya ang bunso. Ako, anino na lang ba habang buhay? Kinuyom ni Mike ang kanyang kamao. Oktubre 26, ika-4 na araw mula nang umalis ang kanilang mga magulang. Tahimik ang bahay. Maagang gumising si Joey para mag-aral. 4 na araw na lang bago ang resulta, ngunit kinakabahan pa rin siya. Paano kung bumagsak ako? Okay naman ang mock bar ko, pati interview. Nababalisa siya. Hindi pumasok sa trabaho si Mike ng araw na iyon. Magpapahinga muna ako sa bahay ngayon, sabi niya kay Joey. Kailangan niyo rin pong magpahinga minsan, kuya. Ikaw din. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Magkahiwalay na ginugol ng magkapatid ang araw sa kani-kanilang mga silid. Dapit hapon. Kumatok si Mike sa pinto ni Joey. Joey, anong gusto mong kainin? Kahit ano po, kuya. Okay lang sa akin. Sige, o-order ako ng pansit. Sige po, tumawag si Mike sa isang restaurant. Umorder siya ng 2 pansit. Dumating ang delivery pagkatapos ng 30 minuto. Magkaharap na kumain ang magkapatid. Joey, kailan nga ulit ang resulta? Sa October 30 po. Kinakabahan ka? Sobra po, kuya. Hindi nga ako makatulog ng maayos. Naging tapat si Joey. Tinitigan ni Mike ang kapatid. Pumasa ka na, pero hindi mo alam. Mas mabuti bang hindi mo alam? O mas mabuting alam mo? Sa isip lang ni Mike ang mga tanong na iyon. Kuya, sa tingin niyo po papasa ako? Tanong ni Joey. Nag-alinlangan si Mike. Siyempre naman, sa galing mo. Sana nga po. Humigop ng sabaw si Joey. Pagkatapos kumain, si Joey ang naghugas ng pinggan. Si Mike ay nakaupo sa sofa. Kuya, mag-aaral pa po ako. Sige, pumasok ka na. Pumasok si Joey sa kanyang silid. Naiwang mag-isa si Mike sa sala. Tumingin siya sa orasan. 1 ng gabi. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa silong. Bumaba siya sa hagdan at binuksan ang ilaw. Madilim at maalinsangan pa rin ang silong. Binuksan ni Mike ang isang toolbox sa sulok. Nasa loob ang mga lumang kasangkapan. Matagal niyang tinitigan ang mga iyon. Ano kaya ang iniisip niya? 11 ng gabi. Tapos nang mag-aral si Joey at humiga na. Kuya, tulog na po ako. Sige, good night, sagot ni Mike. Namatay ang ilaw sa silid ni Joey. Mag-isang nakaupo si Mike sa sala. Tanging tunog lang ng orasan ang maririnig. Tok, tok, tok. Lumipas ang oras. Hating gabi na. Nandoon pa rin si Mike. May ekspresyon sa kanyang mukha na para bang may napagdesisyonan na siya. Papasikat na ang araw ng Oktubre 27, Nobyembre 1, 5 ng hapon. Bumalik ang mga magulang mula sa Palawan. Huminto ang taxi sa harap ng gate. Hay, wala pa ring tatalo sa sariling bahay, sabi ng ama habang bitbit ang mga bagahe. Mahal, ang saya talaga. Kailangan nating magpasalamat kay Mike. Masaya rin ang ina. Binuksan nila ang gate. Mike! Joey! Nandito na kami. Malakas na tawag ng ina. Lumabas si Mike mula sa sala. Mom, Dad, kumusta po ang biyahe? Napakasaya anak. Salamat talaga. Nasaan si Joey? Lumingon-lingon ang ina.
Sandaling natahimik si Mike. Si Joey po. Umalis po kahapon. Saan nagpunta? Gusto niya raw pong mapag-isa. Magpalamig daw muna. Kumunot ang noo ng ama. Malapit na ang resulta. Saan naman siya nagpunta? Pinigilan ko po pero hindi nakinig. Kalmado ang sagot ni Mike. Kailan siya umalis? Kahapon po ng umaga. Walang dalang gamit, basta na lang umalis. Nag-alala ang ina. Baka gusto lang niyang mapag-isa. Stress lang yan. Naku, ang batang yon. Nagkatinginan ang mga magulang, puno ng pag-aalala. Ngunit hindi sila masyadong nabahala. Matanda na si Joey at naisip nilang baka kailangan lang talaga nitong mapag-isa. Babalik din yan mamayang gabi. Siguro po. Tahimik na sagot ni Mike. Ngunit ng gabing iyon, hindi bumalik si Joey. Nagsimula ng mag-alala ng husto ang ina. Mike, puntahan mo ang mga kaibigan ni Joey. Baka nandoon siya. Tinawagan ko na po. Yung mga ka-study group niya. Wala raw po. Puntahan mo yung library na lagi niyang pinupuntahan. Tumango si Mike. Sige po. Lumabas si Mike. Bumalik siya pagkatapos ng 1 oras. Wala po siya doon, sabi ng librarian. Ilang araw na raw siyang hindi nakikita. Naging seryoso ang mukha ng ina. Kailangan na nating itawag sa pulis. Tumawag ang ina sa istasyon ng pulis. Gusto ko sanang i-report na nawawala ang anak ko. 2 araw na siyang hindi umuuwi. Dumating ang mga pulis. 2 pulis ang bumisita sa mansyon. Kailan po huling nakita ang nawawala? Noong umaga po ng Oktubre 31. Sagot ng ina. Ilang taon na po siya? 28. Adult na po pala. May record po ba siya ng paglalayas? Wala po. Kahit minsan, ininspeksyon ng mga pulis ang silid ni Joey. Nasa mesa pa rin ang kanyang mga libro. Maayos ang kanyang aparador. Wala pong bakas na nag-impake siya. Oo nga po eh. Parang biglaan ang pag-alis. Nagtanong ang pulis kay Mike. Kayo po ang huling nakakita sa kanya? Opo. Umaga ng Oktubre, 31. May sinabi po ba siya? Gusto niya raw mapag-isa. Sobrang stress daw sa exam. Kumukuha po siya ng bar. Dapat po sa October 30 pa ang resulta. Hindi pa niya natingnan? Hindi pa po. Tumango ang mga pulis. May posibilidad po na umalis lang siya pansamantala dahil sa stress. Dahil adult na po siya, mahirap siyang piliting hanapin. Pero magtatanong-tanong po kami, pakiusap. Hanapin niyo ang anak ko. Pakiusap ng ama. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga pulis sa mga kapitbahay. May napansin po ba kayong kakaiba noong katapusan ng Oktubre? Wala naman po. Tahimik lang. May nakita po ba kayong binatang lalaki? Naku, hindi ko po matandaan. Walang mahanap na lead. Lumipas ang 1 linggo. Kinausap ng mga pulis ang mga kaibigan ni Joey. Kumusta po si Joey nitong mga huling araw? Mukhang stressed po talaga siya dahil sa exam. Nabanggit po ba niya ang tungkol sa pagpapakamatay? Hindi naman po. Ganoon lang po talaga siya pag kinakabahan. Kailan niyo po siya huling nakita? Mga kalagitnaan po ng Oktubre sa study group. Normal naman po siya noon. Sinubukan ng mga pulis na i-trace ang mga huling kilos ni Joey. Ngunit ang huling record ay noong gabi ng Oktubre 26. Bumili siya ng instant noodles sa isang convenience store. Pagkatapos noon, wala ng record. Hindi ginamit ang credit card. Naka-off ang cellphone. Para siyang bulang naglaho. Katapusan ng Nobyembre, itinigil na ng pulisya ang malawakang investigasyon. Mukhang kaso po ito ng paglalayas. Kailangan po nating hintayin na kusa siyang bumalik. Nanlumo ang mga magulang. Nasaan ang anak namin? Araw-araw umiiyak ang ina. Ang ama naman ay naglalakad sa mga kalsada, umaasang makikita ang anak, pero hindi na nagpakita si Joey. Pebrero 1993, opisyal nang isinara ang kaso bilang unsolved. Hindi na aktibong nag-imbestiga ang mga pulis. Inalo ni Mike ang kanyang mga magulang. Babalik po si Joey. Hintayin lang po natin. Sana nga. Walang lakas na tumango ang ama.
Nagpatuloy si Mike sa kanyang trabaho sa real estate. Namuhay siya na parang walang nangyari. Ang silong ng bahay ay nanatiling bodega. Walang bumababa doon. Maliban kay Mike, paminsan-minsan para ayusin ang mga lumang papeles, iyon ang sabi niya. Hindi naghinala ang mga magulang. Lumipas ang panahon, 1998. 5 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin bumabalik si Joey. Nagkaroon ng depresyon ang ina. Ang ama naman ay unti-unting nanghina. 2002, 10 taon na ang lumipas. Wala pa ring Joey, ngunit hindi sumuko ang mga magulang. Buhay ang anak natin, babalik siya. Iyon ang pinanghawakan nila. Noong 2002, pumanaw ang ama. Hindi na niya nakita ang kanyang bunsong anak. Sa burol, tanging si Mike at ang kanyang ina ang naroon kung nandito lang si Joey. Humihikbing sabi ng ina. Tahimik na nanatili si Mike sa tabi niya. Kalmado ang kanyang ekspresyon. 2003. Hindi na kaya ng ina na manatiling mag-isa sa malaking bahay. Mike, ibenta na natin ang bahay na to. Mommy, sobrang laki at mahirap ng alagaan. At saka, naaalala ko lang si Joey dito. Hindi ko na kaya. Tumango si Mike. Sige po, ako na pong bahala. Tumawag siya sa mga kakilala niyang developer. Kung ipapademolish niyo yan at gagawing condominium, malaki ang makukuha ninyo. Sige, ganoon na lang ang gawin natin. Naisara ang kontrata, Mayo 2003. Naaprubahan ang demolition permit. Nagsimula ang trabaho. Pumasok ang mga heavy equipment sa lote. Mula sa malayo, pinanood ni Mike ang eksena. Maputla ang kanyang mukha. Mayo Dlevse, sinimulang hukayin ng backhoe ang pundasyon sa may silong. Wala si Mike sa site ng araw na iyon. Nasa opisina siya. 10 ng umaga, tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Sir Mike, may problema po. Nanginginig ang boses ng foreman. Bakit? May nahukay po sa silong. Nanginig ang kamay ni Mike. Anong nahukay? Kalansay po. Buto po ng tao. Nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang sikretong itinago niya sa loob ng labanta na taon ay sa wakas lumabas na sa liwanag. Mga kaibigan, noong katapusan ng Oktubre 1992, ano nga ba talaga ang nangyari sa bahay na iyon? Si Joey, na nakalibing sa silong sa loob ng 14 na taon, at si Mike, na may nanginginig na mga kamay. Sa susunod na bahagi ng ating kwento, malalaman natin ang nakakagimbal na katotohanan. Mayo 12, 2003, 10:20 ng umaga. Ang demolition site sa Green Hills ay biglang naging magulo. Tumalon pababa mula sa backhoe ang operator. Ano to? Anong ginagawa nito rito? Sigaw niya, maputla ang mukha. Tumatakbong lumapit ang foreman. Anong problema? Tingnan niyo yon. Itinuro ng operator ang lugar kung saan nagkalat ang mga tipak ng semento. Sa ilalim, hindi lupa ang nakita, kundi mga puting buto. Lumapit ang foreman at lumuhod. Maingat niyang inalis ang lupa gamit ang kamay. Isang bungo ang lumitaw. Tao to, nanginginig ang boses ng foreman. Tigil ang trabaho. Walang gagalaw. Huminto ang lahat. Naglapitan ang mga trabahador. Ano yan? Buto ng tao. Bakit may nakalibing dito? Lumakas ang bulungan. Agad na kinuha ng foreman ang kanyang cellphone. Hello, police? Magre-report lang po sana. May nahukay na kalansay sa demolition site namin. Opo, buto po. Ng tao. Address? Green Hills, San Juan. Pagkatapos ng 30 minuto, dumating ang 2 police car. Bumaba ang 4 na pulis. Saan? Doon po. Itinuro ng foreman. Kinumpirma ng mga pulis ang kalansay. Kailangan nating tawagan ang SOCO. Mukhang matagal na to. Kinuha ng isang pulis ang kanyang radyo. Central. Dito sa Green Hill site. Positive, may human remains.
requesting SOCO assistance. 1 ng hapon, dumating ang SOCO. Nakasuot ng puting protective suits, kinordona nila ang lugar. Bawal ang hindi autorisado. Lumayo po muna kayo. Sinimulan nila ang masusing pagsisiyasat. Kumuha ng litrato, nagsukat, at kumuha ng samples, lalim. 1.5 metros sa ilalim ng lupa. May takip na semento. Base sa estado ng kalansay, tinatayang hindi bababa sa 10 taon na itong nakalibing. Itinala ito ng mga investigador. Maingat nilang inangat ang bungo. May bali sa likod ng bungo. Mukhang tinamaan ng matigas na bagay. Mataas ang posibilidad ng foul play. Natahimik ang lahat sa sinabi ng taga-SOCO. Dahan-dahang kinuha ang buong kalansay. May mga piraso rin ng damit na nakuha. Piraso ng cotton t-shirt at maong pants na panlalaki. Base sa estilo ng damit, malamang mula ito sa huling bahagi ng 1980s o unang bahagi ng 1990s. 3 ng hapon, sinimulang alamin ng mga pulis ang kasaysayan ng pagmamay-ari ng lupa. Sino ang orihinal na may-ari nito? Tanong ng hepe. Tiningnan ng isang broker ang mga dokumento. Nasa pangalan po ni G. Arturo Reyes. Pumanaw na po siya last year. Ngayon po, nasa asawa at anak na niya. Anak? Opo. Si G. Miguel Mike Reyes. Narito po ang contact number niya. Isinulat ito ng hepe. Tingnan niyo kung may missing persons report na may kaugnayan sa pamilya Reyes. Nag-search sa computer ang isang pulis. Sir, mayroon. November 2, 1992. Search. Nag-report. Arturo Reyes. Nawawala. Ang bunsong anak na si Jose, Joey Reyes, 28 years old noon. Tumiim ang tingin ng mga investigador. 14 years ago yan. Sakto sa tinatayang edad ng kalansay. Malaki ang tsansang siya to. Agad kumilos ang mga pulis. Hanapin ang contact number ng pamilya. Bilis! 5 ng hapon, tinawagan ng pulis ang ina ni Joey. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Tumunog ang telepono. Hello? Sila po ba ang ina ni G. Jose Reyes? Opo, ako nga. Bakit po? Nanginginig ang boses ng ina. Ito na kaya ang tawag na hinintay niya sa loob ng 14 na taon? Mula po ito sa pulisya. May natagpuan pong kalansay sa dati ninyong bahay sa Green Hills. Kailangan po sana namin kayong makausap. Kalansay? Humihinga lang ina. May posibilidad po na may kaugnayan ito sa inyong anak. Pwede po ba kayong pumunta rito sa istasyon? Pwede po ba ngayon na? Opo, kung maaari po. Nanginginig na isinuot ng ina ang kanyang coat. Pagkatapos ng isang oras, dumating siya sa presinto. Dinala siya ng isang pulis sa isang maliit na kwarto. Maupo po kayo. Umupo ang ina. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang mga kamay. Dati po kayong nakatira sa Green Hills, tama po ba? Oo. Mahigit 30 taon kaming tumira doon. Noong 1992, nawala po ang inyong bunsong anak? Oo. Namula ang mga mata ng ina. Ngayong araw po, may nahukay na kalansay sa silong ng bahay na iyon. Kailangan po naming magsagawa ng DNA test para makumpirma ang pagkakakilanlan. Pwede po ba kaming kumuha ng blood sample mula sa inyo? Tumango ang ina. Si Joey ko, na kaya yan? Hindi pa po natin masasabi. Kailangan po muna ng resulta. Pumasok ang isang nurse at kumuha ng dugo. Pulang dugo mula sa braso ng ina ang pumasok sa heringgilya. Gaano po katagal? Mga 2 o 3 araw po. Dahan-dahang sinabi ng pulis. Umuwi ang ina. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nandoon lang si Joey. Sa loob ng 16 na taon, sa silong na tinatapakan namin. Paano? Hindi tumigil ang kanyang mga luha. Mayo 18, lumabas ang resulta ng DNA. Muling tinawagan ng pulis ang ina. Kailangan niyo po ulit pumunta rito. Lumabas na po ba ang resulta? Opo, mas maganda po kung personal naming sasabihin sa inyo. Muling nagtungo ang ina sa istasyon.
Pagpasok niya sa kwarto, seryoso ang mukha ng pulis. Maupo po kayo. Umupo ang ina. Inilatag ng pulis ang isang dokumento. Ito po, ang resulta ng DNA comparison. 99.9% match. Kumpirmado pong mag-ina kayo. Isang ungol ang kumawala sa bibig ng ina. Ang Joey ko, ang anak ko. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mesa at nagsimulang humagulgol. Labang-atan na taon. Nandoon lang siya. Opo. Paano? Paanong nangyari yon? Tahimik na naghintay ang pulis. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-angat ng tingin ang ina. Paano po namatay ang anak ko? May bali po sa bungo. Tinamaan po ng matigas na bagay. Sino? Sino ang gumawa nito sa anak ko? Nanginginig ang boses ng ina. Maingat na nagtanong ang pulis. Noong 1992, sino po ang mga nakatira sa bahay ninyo? Ako, ang asawa ko, at ang dalawa kong anak. Dalawang anak? Opo, ang panganay kong si Mike. At ang bunso kong si Joey. Nang mawala po si Joey. Nasaan po si Mike? Nasa bahay. Nasa biyahe kami ng asawa ko noon. Natigilan ang ina, para siyang may biglang naalala. Si Mike ang nagbigay sa amin ng biyahe na iyon. Regalo raw niya sa 60th birthday ng daddy niya. Kailan po kayo nagbiyahe? Umalis kami ng Oktubre 24, bumalik ng Nobyembre 1. Isinulat ito ng pulis. Kung ganoon po, sa loob ng isang linggong iyon, silang magkapatid lang ang nasa bahay? Oo. Pagbalik po ninyo, nasaan si Joey? Wala na, sabi ni Mike. Umalis daw noong isang araw. Namutla ang mukha ng ina. Huwag mong sabihing, si Mike. Wala pa pong kumpirmado. Ngunit kailangan po naming imbestigahan. Mayo 15, 10 ng umaga. 2 pulis ang nagpunta sa opisina ni Mike. Nandyan po ba si Mr. Miguel Reyes? Itinuro sila ng isang empleyado. Nasa loob po. Binuksan ng mga pulis ang pinto. Nakaupo si Mike sa kanyang mesa, tumitingin sa mga papeles. Sino po sila? Pulis po. Pwede po ba namin kayong makausap sandali? Nanigas ang ekspresyon ni Mike. Tungkol saan? Alam niyo na po siguro ang tungkol sa demolition sa Green Hills. Oo, may nahukay pong kalansay sa silong. Hindi nagsalita si Mike. Kinumpirma na po ng DNA test na kapatid ninyo iyon. Bahagyang nanginig ang kamay ni Mike. Pwede po ba kayong sumama sa amin sa presinto? Kailangan po namin ng testimonya ninyo. Ngayon na? Opo. Dahan-dahang tumayo si Mike. Sige. Sumakay sila sa police car. Nakatingin lang si Mike sa bintana. Pumasok sila sa interrogation room. Inalok siya ng upuan. Umupo si Mike. Sinimulan ang recording. Mayo 15, 2003, 11 ng umaga. Sinisimulan ang interogasyon kay Miguel Reyes. Inilatag ng pulis ang mga papeles. Noong katapusan ng Oktubre 1992, nagbiyahe po ang mga magulang ninyo sa Palawan. Opo. Mula kailan hanggang kailan? Oktubre 20 hanggang Nobyembre 1. Sa mga panahong iyon, sino po ang nasa bahay? Ako at ang kapatid ko. Kailan niyo po huling nakita si Joey? Sandaling natahimik si Mike. Oktubre 31. Saan po? Sa bahay. Ano po ang sinabi niya? Gusto niya raw mapag-isa, kaya aalis muna siya. Matalas ang tanong ng pulis. Nagdala po ba siya ng gamit? Hindi po. ID? Mukhang hindi rin po. Hindi po ba kayo nagtaka? Inisip ko po na dahil lang sa stress sa exam. Nagbato ng ibang tanong ang pulis. Noong 1992, nagpa-renovate po ba kayo sa silong? Nag-iba ang tingin ni Mike. Renovate? Opo, tulad ng pagpapasemento. Hindi ko po matandaan. Sigurado po kayo? Ang sahig po kasi ng silong ay mukhang bago ang pagkakalatag noon. Matagal na pong sementado ang silong namin. Hindi po. Ayon sa Soko, ang sementong iyon ay ibinuhos. 16 na taon na ang nakalipas. Hindi sumagot si Mike. Dinidiinan siya ng pulis.
Ginoong Reyes, ang petsa ng pagkawala ng kapatid ninyo at ang petsa ng pagpapasemento sa silong ay nagtutugma. Ano po ang masasabi ninyo? Wala akong alam dyan. Kung ganoon, sino po ang gumawa niyon? Sa loob ng 1 linggo, kayo lang pong dalawa ang nasa bahay. Hindi ko alam. Wala akong alam. Nanginginig ang boses ni Mike. Iniba ng pulis ang kanyang diskarte. Kumusta po ang relasyon ninyo ng kapatid ninyo? Normal lang. Ano po ang ibig sabihin ng normal? Magkapatid kami. Minsan nag-aaway. Ano po ang pinag-aawayan ninyo? Natahimik si Mike. Nagpatuloy ang pulis. Magaling po ang kapatid ninyo. UP Law, cum laude. Kayo po, DLSU, Business. Opo. Mas paborito po ba siya ng mga magulang ninyo? Kinuyom ni Mike ang kamao. Hindi po. Sigurado po kayo? Ayon sa mga kakilala ninyo, palaging ipinagmamalaki ng ama ninyo si Joey. Dahil po magaling siya. Hindi po ba kayo nagsiselos? Hindi. Matigas ang sagot ni Mike. Hindi na muna siya pinilit ng pulis. Wala pa silang matibay na ebidensya. Sige po, hanggang dito na lang muna. Pero maaaring kailanganin namin kayo ulit. Sige, tumayo si Mike. Isa na lang pong tanong. Ano yon? Ang bangkay ng kapatid ninyo ay natagpuan sa silong ng bahay ninyo. Sigurado po ba kayong wala kayong alam? Tinitigan ni Mike ang pulis. Wala. Lumabas siya ng kwarto. Naiwan ng mga pulis. Ano sa tingin mo? Suspetsado? Pero walang ebidensya. Kailangan nating mahanap yung resibo ng semento o kahit ano. Kumuha tayo ng search warrant. Mayo 17, inilabas ang search warrant. Hinalughog ng mga pulis ang opisina at bahay ni Mike. 9 ng umaga, nagsimula ang paghahalughog. Buksan lahat ng file cabinet. Kung may safe, tingnan ninyo. Ginalugad ng mga pulis ang bawat sulok ng opisina. Nakatayo lang si Mike. Pinapanood sila. Maputla ang kanyang mukha. Mula sa mga cabinet, puro kontrata ng real estate ang lumabas. Sa mga drawer, mga business card at ballpen. May kahadeyero dito! Sigaw ng isang pulis. Nakatago sa likod ng isang bookshelf sa sulok. May sukat na 2 by 3 feet. 3 ang kandado. Pakibuksan po. Sabi ng pulis kay Mike. Nanuyo ang labi ni Mike. Nasa bahay ang susi. Kunin niyo po o bubuksan namin ito ng pilit. Sandali. Kukunin ko. Lumabas si Mike. Bumalik siya pagkatapos ng 30 minuto. May dala siyang mga susi. Heto. Kinuha ng pulis ang susi at binuksan ang kahadeyero. Unang kandado. Click. Pangalawang kandado. Click. Pangatlong kandado. Click. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng safe. Sumilip ang mga pulis. At nanlaki ang kanilang mga mata. 4 na bagay ang nasa loob. Isa-isang inilabas ng pulis ang mga ito. Una, isang itim na leather-bound na notebook. Hindi sumagot si Mike. Binuklat ng pulis ang notebook. Puno ito ng sulat kamay. March 5, 1987. August 12, 1987. January 3, 1988. Isang diary. Nilipat ng pulis ang mga pahina. June 10, 1988. Si Papa, si Joey na naman ang bukang bibig. Cum laude daw. Ipinagmamalaki niya. Ako? Nagtatrabaho naman ako ng maayos. Tumiim ang tingin ng pulis. Nagpatuloy siya sa pagbasa. November 22, 1988. May award na naman si Joey. Ang saya-saya sa bahay. Ako, nakasara ako ng malaking deal sa opisina. Pero walang pumansin. February 14, 1989. Sabi ni Joey. Nagliwanag ang mukha ni Papa. Kapag pumasa raw, karangalan ng pamilya. Ako, hindi ba ako karangalan? Inangat ng pulis ang kanyang ulo. Kayo po ang nagsulat nito? Yumuko si Mike. Binuklat ng pulis ang huling bahagi. Tingnan natin ang Oktubre, 1989. Nilipat niya ang pahina. Oktubre 5, 1989.
Napagdesisyonan kong bigyan ng Palawan trip sila mama't papa. Regalo ko raw. Ang totoo, naputol ang pangungusap doon. Lumipat siya sa susunod na pahina. Oktubre, Bantalimambadie, 1989. Napahinto sa paghinga ang pulis. Binuksan ko ang mailbox kanina. May sulat para kay Joey mula sa Supreme Court. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam pero binuksan ko. Pasado siya. Pasado. Si Joey, sa edad na 28, abogado na. Ako, 32. Ano na ang nagawa ko? Broker lang. Kapag narinig ni Papa to, gaano kaya siya kasaya? Si Joey na naman ang bida. Si Joey na naman. Hindi ko na kaya. Tahimik ang buong kwarto habang binabasa ito ng pulis. Nakapikit si Mike. Binuklat ng pulis ang susunod na pahina. Oktubre 27, 1989. Isang linya lang ang nakasulat. Tapos na ang lahat. Susunod na pahina. Oktubre 28, 1989. Pumunta ako sa hardware. Iyon ang huling entry. Sinara ng pulis ang diary. Ginoong Reyes, ano ang ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Mike. Inilabas ng pulis ang pangalawang bagay mula sa safe. Isang piraso ng plastik na may sunog. Ano to? Nang tingnang maigi, isa itong ID. Sunog ang mga gilid, pero ang litrato sa gitna ay buo pa. Ginamitan ito ng magnifying glass ng pulis. Hindi ba't si Joey ito? Malabo ang mukha ng binatang nasa litrato. Tahimik pa rin si Mike. Inilabas ng pulis ang pangatlong bagay. Isang naninilaw na papel, resibo. Tiningnan niya ang petsa. Oktubre 28, 1989. Binasa niya ang mga binili. Semento, 20 sako, buhangin, 5 sako, kabuuan, 1,500. Tumingin ang pulis kay Mike. Ginoo, ano ito? Oktubre 28, isang araw pagkatapos mawala ng kapatid ninyo. Bakit kayo bumili ng semento? Nanginginig ang labi ni Mike. Yung water tank. Sira. Water tank? Kailangan ng 20 sako ng semento? Para ayusin yon? Hindi na makasagot si Mike. Inilabas ng pulis ang huling bagay. Isang punit na sobre. May selyo ng Supreme Court. Tiningnan niya ang postmark. Oktubre 25, 1989. Bukas na ang sobre. Kinapa niya ang loob pero wala ng laman. Ano po ang laman ng sobreng ito? Tanong ng pulis. Yumuko si Mike. Sulat ng pagpasa. Kanino? Kay Joey. Kayo po ang unang nagbukas. Tumango si Mike. Sinimulang ilagay ng pulis ang mga ebidensya sa mga plastic bag. Ginoong Reyes, bakit nasa safe ninyo ang mga ito? Bakit ninyo sinubukang sunugin ang ID ng kapatid ninyo? Saan ninyo ginamit ang semento? Ano ang ibig sabihin ng tapos na ang lahat sa diary ninyo noong Oktubre 27? Tumayo ang pulis. Miguel Reyes, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong kapatid na si Jose Reyes. May karapatan kang manahimik. May karapatan kang kumuha ng abogado. Ipinusasa ng mga kamay ni Mike. Ang malamig na bakal, nakayukong dinala si Mike palabas. Nang gabing iyon, lumabas ang balita. Binatang, nawawala, labantatin na, taon na, ang nakalipas, pinatay pala ng sariling kuya. Kalansay sa Green Hills, isang bar top-notcher. Inggit sa pagitan ng magkapatid, na uwi sa trahedya. Umiiyak sa harap ng telebisyon ang ina. Si Mike. Pinatay ni Mike si Joey? Hindi niya mapaniwalaan. Magkapatid sila. Noong bata pa sila. Ang saya-saya nilang maglaro. Naalala niya pa kung paano inihahatid ni Mike si Joey sa eskwela. Hawak ang kamay. Bakit? Bakit mo ginawa yon, anak? Napaupo sa sahig ang ina. Mayo, 18. Inilipat si Mike sa City Jail. Nagsimula ang imbestigasyon ng piskal. Inilatag ng piskal ang mga ebidensya. Ang akusadong si Miguel Reyes, noong Oktubre 27, 1989, ay pinatay ang biktimang si Jose Reyes at inilibing sa silong.
Ebidensya A. Ang diary ng akusado. Nakasulat ang motibo at mga pangyayari. Ebidensya B. Resibo ng semento na may petsang Oktubre 28, 1989. Binili isang araw pagkatapos ng krimen para pagtakpan ito. Ebidensya C. Ang ID ng biktima. Sinubukang sunugin ng akusado ngunit hindi nagtagumpay kaya itinago sa safe. Ebidensya D. Ang sobre ng sulat ng pagpasa ng biktima. Unang binuksan ng akusado. Tumingin ang piskal kay Mike. Inaamin mo ba ang mga paratang? Matagal na natahimik si Mike at dahan-dahan tumango siya. Opo, sinimulan ang pagsulat ng kanyang testimonya. Ngunit hindi na idinetalye ni Mike kung paano niya ginawa ang krimen. Paano mo siya pinatay? Hindi ko na po masyadong matandaan. Bakit sa silong mo siya inilibing? Kailan mo ibinuhos ang semento? Ilang araw po? Bago bumalik ang mga magulang mo. Opo, pira-piraso lang ang kanyang mga sagot. Ngunit sapat na ang mga ebidensya. Mayo da Sablo, formal na sinampahan ng kaso si Mike. Murder, obstruction of justice. Nagsimula ang paglilitis, araw-araw. Humihiling ng bisita ang ina, ngunit tinatanggihan ito ni Mike. Wala na akong mukhang ihaharap kay Mami, sabi niya sa kanyang abogado. Samantala, ang kalansay ni Joey ay dinala sa crime lab para sa masusing pagsusuri. Sanhi ng kamatayan. Blunt force trauma sa bungo, isang malakas na palo sa likod ng ulo. Posibleng namatay agad. Iyon ang resulta. Namatay kaya si Joey nang walang sakit? O sa huling sandali, sinumpa niya ang kanyang kuya. Walang makakasagot. Mayo 25, ginanap ang burol ni Joey. Isang libing, pagkatapos ng 14 na taon, yakap-yakap ng ina ang litrato ng anak. Joey, anak, patawarin mo si Mommy. Bakit hindi kita nahanap agad? Gaano ka katakot doon sa loob ng 16 na taon? Kakaunti lang ang nakipaglibing. Ilang kaibigan ni Joey at mga kamag-anak. Sa loob ng kabaong, kasama ng kanyang mga buto, ay isang piraso ng papel. Certificate of Passing, the 1992 Philippine Bar Examinations. Espesyal na ipinare-issue ito ng Korte Suprema. Anak, kahit huli na, pumasa ka. Nanginginig na inilagay ng ina ang papel sa loob. Isinara ang takip. Sinimula ng cremation. Ang mga abo ni Joey ay ilalagak sa family plot. Sa tabi ng kanyang ama, pagkatapos ng libing, naiwang mag-isa ang ina sa Memorial Chapel. Paano na ako mabubuhay ngayon? Bulong niya. Isang anak ay patay. Ang isa ay nasa kulungan. Pumanaw na rin ang kanyang asawa. Nag-iisa na lang siya. Ang 4 na bagay na itinago sa safe sa loob ng 14 na taon. Ang diary, ang ID, ang resibo, at ang punit na sobre. Bakit hindi itinapon ni Mike ang mga ito? Ebidensya lang ba ito para sa kanya? O may iba pang dahilan? Noong madaling araw ng Oktubre 27, 1989, ano nga ba talaga ang nangyari sa silong ng mansyon sa Green Hills? Sa susunod na bahagi, sa pamamagitan ng bibig mismo ni Mike, malalaman natin ang buong katotohanan. Hunyo 3, 2003, sa tanggapan ng piskal, nakaupo si Mike sa harap ng piskal. Pagkatapos ng 2 araw na pananahimik, nagsalita na siya. Magsasalita na po ako. Binuksan ng piskal ang recorder. Hunyo 3, 2003, 2 ng hapon, kinukunan ng testimonya si Miguel Reyes. Dahan-dahang nagsalita si Mike. Noong Oktubre 24, 1989, pinapunta ko po sa Palawan sila mama't papa. Planado mo ba yon? Opo. Ano ang plano mo? Sandaling natahimik si Mike. Noong una po, hindi pa malinaw. Gusto ko lang maranasan kung ano ang pakiramdam na isang linggong walang kapatid. Tapos, noong umaga ng Oktubre 25, binuksan ko ang mailbox. Nanginginig ang boses ni Mike. May sobre po mula sa Supreme Court.
Para kay Joey. Binuksan mo. Opo. Kusa pong gumalaw ang kamay ko. Ano ang laman? Ang listahan ng mga pumasa sa bar. Nakita ko ang pangalan niya. Napapikit si Mike. Nang mga sandaling iyon, parang nawala ako sa sarili. Nagtagumpay na naman siya. 28 anyos? Abogado na. Ako, 32. Ano na ba ako? Nagseselos ka. Hindi po selos yun. Desperasyon po yon. Nanginginig ang kamao ni Mike. Buong buhay ko. Anino lang ako ng kapatid ko. Mula elementarya. Kapag 90 ang grade ko, 99 siya. Kapag class officer ako, presidente siya. Magpatuloy ka. Pati sa kolehiyo. Ako, Lasal. Siya, UP. Ako, business. Siya, law, cum laude. Palaging sinasabi ni Papa, Mike, bakit hindi mo gayahin si Joey? May pait sa boses ni Mike. Nagsumikap din po ako. Nagtrabaho. Nagsimula ng sariling negosyo. Kumikita naman po ako ng maayos. Pero wala pong pakialam si Papa. Palaging si Joey ang bukang bibig niya. Magbabar si Joey. Siguradong papasa si Joey. Bumuntong hininga si Mike. Noong Oktubre 25, nang makita ko ang sulat na iyon, alam ko na, habang buhay na akong magiging anino. Kaya, isinuksok ko po ang sobre sa bulsa ko. Nag-drive ako papuntang ilog. Bakit? Itatapon ko po sana. Nagtaas ng kilay ang piskal. Itinapon mo ba? Hindi po. Hindi ko po magawa. Hindi gumalaw ang kamay ko. Mapait na ngumiti si Mike. Umuwi po ako. Nag-order kami ng pansit ni Joey. Sabi niya, kinakabahan daw siya sa resulta. Hindi niya alam na may sulat na? Hindi po. Hindi niya alam na pasado na siya. Nagpatuloy si Mike. Noong gabi ng Oktubre 26, mga 11, pumasok na siya sa kwarto niya. Ako, naiwan sa sala. Anong iniisip mo? Iniisip ko kung ibibigay ko ba sa kanya ang sulat o itatago ko na lang. Nagdesisyon ka ba? Umiling si Mike. Hindi po. Bumaba po ako sa silong. Bakit? Hindi ko po alam. Gusto ko lang bumaba. Humina ang boses ni Mike. May tubo po ng bakal doon. Ginamit dati sa pag-aayos ng tubo ng tubig. Mga 1 metro ang haba. Kinuha mo? Opo. Bakit? Hindi sumagot si Mike. Pinilit siya ng piskal. Bakit mo kinuha ang tubo? Hindi ko po alam. Kusa ko lang pong kinuha. Pagkatapos, matagal ko pong hawak. Siguro 1 oras. Sunod, huminga ng malalim si Mike. Mga 3 ng madaling araw, umakyat po ako. Dala ko po yung tubo. Opo. Pumunta ka sa kwarto ni Joey? Hindi po. Kumatok po ako. Anong sinabi mo? Sabi ko po may sira ang main switch ng kuryente sa silong. Maingay daw. Gumising ba siya? Opo. Nakapajama. Inaantok pa. Nanginginig ang boses ni Mike. Tinanong niya. Kuya, anong problema? Anong sagot mo? Sabi ko. Sama ka sa akin. Sumama ba siya? Opo. Walang pag-aalinlangan. Napapikit si Mike. Bumaba kami ng hagdan. Ako ang nauuna. Nasa likod ko siya. Nakarating kayo sa silong? Opo. Pagkatapos, matagal na natahimik si Mike. Naghintay ang piskal. Lumapit po siya sa may fuse box. Tinanong niya kung ano ang sira. Ikaw? Nasa likod niya po ako. Hawak ko ang tubo. At? Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Mike. Nang lumingon po siya, pinalo ko siya. Gamit ang tubo? Opo. Saan mo tinamaan? Sa likod po ng ulo. Natahimik ang buong silid. 1 beses lang? Opo, 1 beses lang. Pagkatapos, bumagsak po siya sa sahig. Halos hindi na marinig ang boses ni Mike. May dugo po. Marami. Humihinga pa bindi na po. Agad siyang tumigil. Siniguro mo? Opo. Kinapa ko po ang pulso niya. Wala na. Itinala ito ng piskal. Ano ang sunod mong ginawa?
Matagal po akong nakatayo lang. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. Ang bangkay? Tinabunan ko po ng kumot. Tapos umakyat po ako. Nang gabing iyon, hindi po ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa sala. Kinabukasan, umaga ng Oktubre 27, bumaba po ulit ako sa silong. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Mike. Inisip ko po kung anong gagawin sa bangkay. Kung tatawag ba ako ng pulis o ano? O itatago ko. Alin ang pinili mo? Itago po. Bakit? Yumuko si Mike. Napatay ko na po siya. Kapag nahuli ako, tapos na rin ang buhay ko. Kaya hinukay mo ang sahig ng silong? Opo. Nagsimula po ako noong Oktubre 28. Mag-isa ka lang? Opo. Walang nakakaalam. Gaano kalalim? Mga 1.5 metro po. Kailan mo inilagay ang bangkay? Gabi po ng Oktubre 30. At ang semento? Oktubre 31 at Nobyembre 1. Tinapos ko po bago sila dumating. Isang perpektong pagtatago. Opo. Nagbato ng ibang tanong ang piskal. Bakit mo sinubukang sunugin ang ID? Kailangan ko pong alisin ang ebidensya. Magtataka sila kung makita ang ID niya sa bahay. Pero, bakit hindi mo natapos? Mahirap pong sunugin. Plastic. Kaya inilagay mo sa safe. Opo. Pati ang sobre? Opo. Bakit hindi mo itinapon? Hindi makasagot si Mike. Dinidiinan siya ng piskal. Bakit mo itinago sa safe sa loob ng labang pathong na taon? Pwede mo namang itapon kahit kailan. Hindi ko po alam. Sigurado ka? Yumuko si Mike. Siguro po. Ayaw kong makalimutan. Ang alin? Ang ginawa ko. At kung bakit ko ginawa, hindi na nagtanong pa ang piskal. Tapos na ang pag-amin. Hulyo 15, 2003. Sa Regional Trial Court, unang araw ng paglilitis ni Mike. Puno ang korte ng mga reporter at manonood. Ipasok ang akusadong si Miguel Reyes. Dinala si Mike ng mga guwardiya. Nakasuot ng uniforme ng preso, nakaposas. Tanong ng hukom, akusadong Miguel Reyes, inaamin mo ba ang mga paratang sa iyo? Tumayo si Mike. Opo. Murder, obstruction of justice, lahat? Opo. Nagbulungan ang mga tao. Tumayo ang piskal. Your Honor. Patutunayan po ng prosekusyon na ang krimeng ito ay plinano at isinagawa ng may kalupitan. Magsimula ka. Inilatag ng piskal ang mga ebidensya. Ebidensya A. Ang diary ng akusado. Mula 1987 hanggang 1989, nakatala ang kanyang selos at galit sa kapatid. Sa entry na Oktubre 15, 1989, nakasulat, bibilhan ko sila ng Palawan trip. Regalo ko raw. Ang totoo. Bakit hindi tapos ang pangungusap? Tanong ng hukom. Ito po ang patunay na plinano niya ang krimen. Hindi niya maisulat ang totoong dahilan. Tumayo ang abogado ni Mike. Objection, Your Honor! Speculation po yan. Overruled. Magpatuloy ka. Ipinakita ng piskal ang sunod na ebidensya. Ebidensya B. Resibo ng semento na may petsang Oktubre 28, 1989. Binili isang araw pagkatapos ng krimen. Ang 20 sako ng semento ay hindi para sa simpleng pagkukumpuni. Sapat ito para takpan ang isang bangkay. Muling tumayo ang abogado. Objection, Your Honor. Sabi po ng aking kliyente, para po iyon sa pag-aayos ng water tank. Kailangan ba ng 20 sako ng semento para sa water tank? Ganti ng piskal. Umupo ang abogado. Nagpatuloy ang piskal. Ebidensya C. Ang ID ng biktima. Sinubukang sunugin ng akusado at itinago sa loob ng 14 na taon. Bakit hindi niya itinapon? Dahil gusto niyang alalahanin ang kanyang krimen. Para itong isang tropeyo. Para sa kanya. Objection! Sigaw ng abogado. Malisyosong interpretasyon po yan. Overruled. Sabi ng hukom. Ipinakita ng piskal ang huling ebidensya. Ebidensya D. Ang sobre ng sulat ng pagpasa. Siya ang unang nagbukas. At ito ang naging mitsa ng krimen.
Hindi niya matanggap ang tagumpay ng kapatid niya, kaya pinatay niya ito. Ginisim niya ang natutulog na kapatid, dinala sa silong, at pinalo sa likod ng ulo gamit ang tubo ng bakal. Isang palo. May mga bumuntong hininga sa korte. Walang awang inilibing ng akusado ang bangkay at tinabunan ng semento. At sa loob ng 6 na taon, namuhay siyang parang walang nangyari. Habang ang kanyang ina ay naghahanap, habang ang kanyang ama ay namatay sa kalungkutan. Your Honor, hindi ito simpleng pagpatay. Pinatay niya ang kanyang kapatid, niloko ang kanyang mga magulang, at nabuhay sa kasinungalingan. Hinihiling po ng prosecution ang parusang reclusion perpetua. Umupo ang piskal. Tumayo ang abogado. Your Honor, may mga dahilan po na dapat ikonsidera sa panig ng aking kliyente. Sabihin mo, ang aking kliyente ay lumaki na laging ikinukumpara sa kanyang kapatid. May paboritismo ang mga magulang. Objection! Sigaw ng piskal. Sinisisi niya ang mga magulang niya. Hindi po. Ipinapaliwanag ko lang po ang kanyang estado ng pag-iisip. Magpatuloy ka, sabi ng hukom. Noong makita niya ang sulat, nakaranas po siya ng matinding stress. Bigla po siyang nawala sa sarili. Isa po itong crime of passion. Crime of passion. Dinala niya ang tubo sa madaling araw, ginising ang kapatid, at sinasabi mong hindi plinano? Nalilito po siya noon. At sa loob ng 2 na taon, kinain siya ng kanyang konsensya. May ebidensya ka ba? Tanong ng hukom. Ang pagtago niya sa mga ebidensya. Kung gusto niyang kalimutan, sana itinapon na niya. Ngunit gusto niyang alalahanin ang kanyang kasalanan. Your Honor, sabi ng piskal, magulo ang argumento ng depensa. Kanina tropeo, ngayon konsensya. Nagtawanan ng ilan. Pinukpok ng hukom ang martilyo. Hinihiling po namin ang mas mababang sentensya. Taos-puso po siyang nagsisisi. Umupo ang abogado. Magpresenta ng testigo. Sabi ng hukom, tawagin ang testigong si Elena Reyes. Pumasok ang ina, mukha siyang nanghina, nakatungkod. Umupo siya sa witness stand. Manumpa ka! Nanginginig na nanumpa ang ina. Ako'y magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan. At walang iba, kundi katotohanan. Tulungan nawa ako ng Diyos. Tanong ng piskal. Kayo po ang ina ng akusado? Opo. Noong 1989, nagpunta po kayo sa Palawan? Opo. Sino po ang nagbigay ng biyahe? Ang panganay kong si Mike. Nanginginig ang boses niya. Wala po ba kayong naramdamang kakaiba noon? Wala po. Akala ko po, pagpapakita lang ng pagmamahal. Pagbalik po ninyo, nasaan si Joey? Wala na, sabi ni Mike. Umalis daw. Humikbi ang ina. Sana noon pa, naghinala na ako. Kung okay lang po kayo. Magpatuloy po tayo. Opo. Sa loob po ng 4 na taon, paano po kayo nabuhay? Araw-araw. Araw-araw kong hinintay si Joey. Naniwala akong babalik siya. Umiiyak na siya. Pero nandoon lang pala siya sa silong. Labang tan na. Taon! Pinapatawad niyo po ba ang akusado? Matagal na, natahimik ang ina. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Hindi. Natahimik ang korte. Anak ko rin si Mike. Iniluwal ko siya. Pinalaki. Pero, nanginginig ang boses niya. Pinatay niya si Joey. Niloko niya kami. Paano ko siya mapapatawad? May gusto po ba kayong sabihin sa akusado? Tumingin ang ina kay Mike. Nakayuko lang si Mike. Mike, nanginig ang balikat ni Mike. Bakit? Anak. Bakit? Mommy. Unang salita ni Mike. Patawad po. Patawad? Maibabalik ba ng patawad mo si Joey? Ang papa mo? Tumataas ang boses ng ina. Dahil sa'yo, wasak ang pamilya natin. Nag-iisa na lang ako. Wala na akong asawa. Wala na akong mga anak. Wala na. Humagulgol ang ina sa witness stand. Nagdeklara ng recess ang hukom, Agosto 20, 2003.
araw ng hatol. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang hatol para sa akusadong si Miguel Reyes. Natahimik ang korte, ang akusado, noong Oktubre 27, 1989, ay pinatay ang kanyang kapatid na si Jose Reyes at inilibing sa silong. Ang motibo ay selos sa pagpasa nito sa bar exam. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Ito ay hindi crime of passion, kundi isang planadong krimen. Pagkatapos, tinakpan niya ang kanyang kasalanan at namuhay ng walang konsensya sa loob ng 18 na taon. Tumingin ang hukom kay Mike. Ang pagtago niya sa mga ebidensya ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi isang paraan upang magkaroon ng kontrol sa kanyang krimen. Hindi makatingin si Mike. Ang krimen ng akusado ay karumal-dumal. Pinaslang niya ang sariling kadugo, nilinlang ang sariling magulang, at winasak ang pangarap ng kanyang kapatid. Dahil dito, hinahatulan ng korteng ito ang akusado. Itinaas ng hukom ang papel. Ang akusadong si Miguel Reyes ay hinahatulan ng reclusion perpetua. May mga bumuntong hininga sa korte. Kinikilala ang kanyang pagkakasala sa salang murder at obstruction of justice. Ito ay isang krimeng walang kapatawaran. Pinukpok ng hukom ang martilyo. Tapos na ang paglilitis. Kinaladkad palabas si Mike ng mga guwardya. Ang ina ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Tapos na ang lahat. Setyembre 2003, inilipat si Mike sa National Bilibid Prison. Hindi na siya umapila. Tinatanggap ko po, sabi niya sa abogado. Hindi na siya binisita ng kanyang ina. Araw-araw, nag-iisa si Mike sa kanyang selda. Tinititigan ng pader. Bakit ko ginawa yon? Anong nagbago? Wala. Pagsisisi na huli na ang lahat. Oktubre 30, 2003. Eksaktong 14 na taon mula nang dapat matanggap ni Joey ang sulat ng pagpasa. Dumalaw ang ina sa puntod ng pamilya. Sa tabi ng kanyang asawa, nakahimlay na ang abo ni Joey. Nakasulat sa lapida, Jose M. Reyes Jr., 1,961 to 1,989. Attorney at law. Lumuhod ang ina. Joey, anak, si mami to. Umihip ang hangin. Alam mo bang pumasa ka? Si kuya mo pala ang unang nakaalam. Kaya, hindi na natapos ng ina ang sasabihin. Matagal siyang umiyak bago may kinuha sa kanyang bag. Isang picture frame. Nasa loob ang bagong kopya ng kanyang certificate mula sa Supreme Court. Para sa'yo. To. Huli na. Pero tanggapin mo. Isinandal niya ito sa lapida. Kung buhay ka lang. Siguro, isa ka ng magaling na hukom o piskal. Siguradong ipagmamalaki ka ng papa mo. Matagal siyang nakaupo roon. Dumidilim na. Anak, aalis na si mami. Babalik ako. Dahan-dahang tumayo ang ina at umalis, lingon ng lingon. Ang naiwan ay ang lapida, ang picture frame, at ang hangin. Enero 2004, sumulat ng liham si Mike sa kulungan para sa kanyang ina. Ngunit hindi niya ito ipinadala. Inilagay lang sa drawer. Nakasulat doon. Mami, patawad po. Hindi po ako hihingi ng kapatawaran. Dahil wala po akong karapatan. Isang bagay lang po ang gusto kong sabihin. Mahal ko po si Joey bilang kapatid. Pero mas malakas po ang selos ko kaysa sa pagmamahal ko. Iyon po ang kasalanan ko. Habang buhay ko pong pagbabayaran ito. Hindi na ipadala ang sulat. Hindi ito nabasa ng kanyang ina kailanman. 2010. 7 taon ang lumipas. Mag-isang namumuhay ang ina sa maliit niyang apartment. Paminsan-minsan, dumadalaw siya sa puntod ni Joey. Anak, si mami ulit to. Ang kuya mo, nasa kulungan pa rin. Hindi ko pa siya dinadalaw. Hindi ko kaya. Tumatanda na ang ina. Ngunit si Joey ay mananatiling 28 taong gulang. Isang batang abogado na hindi na naisakatuparan ang kanyang mga pangarap. 15 to 26 na taon mula nang mamatay si Joey. One-pied si Kana ang ina,
Isang araw, naospital siya, pulmonya. Pagkalipas ng ilang araw, tahimik siyang pumanaw. Ang huli niyang salita, "Joey, papunta na si Mommy." Simple lang ang kanyang libing. Dumating ang balita kay Mike, ngunit hindi siya pinayagang dumalo. Sa kanyang selda, mag-isa siyang umiyak. "Mommy, patawad po." Inilibing ang ina sa tabi ng kanyang asawa at ni Joey. Magkakasama na silang tatlo. Maliban kay Mike, tatlong pangalan ang magkakatabing nakaukit sa lapida. Arturo Reyes, Elena Reyes, Jose Reyes Jr. Magkakasama na sila. 2024. 35 taon na ang lumipas. Nasa bilibid pa rin si Mike. Puti na ang kanyang buhok. Kulubot na ang kanyang mukha. Araw-araw, iisa lang ang iniisip niya. Kung ibinigay ko lang sana ang sulat, kung binati ko lang sana siya, kung tiniis ko lang sana ang selos, ngunit hindi na maibabalik ang nakaraan. Hindi na babalik si Joey. Hindi na babalik ang kanyang mga magulang. Naiwan si Mike na mag-isa. Reclusion perpetua. Isang landas na siya mismo ang pumili. Noong madaling araw ng Oktubre 27, 1989, ang sandaling iyon nang hawakan niya ang tubo ng bakal, binago nito ang lahat. Ang dating mansyon sa Green Hills ay isa ng kondominium ngayon. Maraming pamilya ang nakatira doon. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung sino ang nakalibing sa ilalim ng lupang iyon sa loob ng 16 na taon, kung anong trahedya ang naganap. Tanging ang hangin na lang ang nakaaalala ang kuwento ng magkapatid noong taglagas ng 1989 noong madaling araw ng Oktubre 27, 1989. Pinatay ng isang kuya ang kanyang kapatid. Ang dahilan, selos. Pagkatapos ng labaatan na taon, ang lupa mismo ang nagbunyag ng sikreto. Ano ang pinakamalungkot na bahagi ng kuwentong ito? Ang pagkamatay ni Joey? O ang pagiging mamamatay tao ni Mike? Siguro, may iba pang mas malalim na trahedya. Ang katotohanang dalawang magkapatid na lumaki sa iisang bubong ay hindi kailanman nagkaunawaan. Naramdaman ni Mike na habang buhay siyang ikinumpara. Naniwala siyang hindi siya mahal ng kanyang ama. Ngunit totoo kaya iyon? Marahil, mahal ng mga magulang ang pareho nilang anak. Magkaiba lang ang paraan ng pagpapakita. Kapag pinupuri si Joey, nararamdaman ni Mike na siya ay binabalewala. Kapag nagtatagumpay si Joey, nararamdaman ni Mike na siya ay bigo. Ang paghahambing ay hindi ginagawa ng iba, kundi ng sarili. Kung ibang desisyon lang sana ang ginawa ni Mike, kung ibinigay niya lang ang sulat kay Joey at buong puso siyang binati. Joey, congrats. Ang galing mo, kapatid. Sapat na sana ang mga salitang iyon. Pero pinili niya ang tubo ng bakal at sa isang iglap, 3 buhay ang nagwakas. Si Joey sa edad na 22, ang ama na namatay na hindi na nakita ang anak, ang ina na nabuhay at namatay sa kalungkutan. At si Mike, buhay pa siya. Pero buhay pa nga ba talaga siya? Ang pagtanda sa loob ng selda, na inuulit-ulit ang parehong pagsisisi araw-araw. Matatawag ba iyong buhay? Naaalala ko ang 4 na bagay sa safe. Ang diary, ang ID, ang resibo, ang sobre. Bakit hindi niya itinapon ang mga ito? Sabi ng piskal. Tropeo raw ng krimen. Sabi ng abogado, simbolo raw ng konsensya. Pero marahil, hindi alinman sa dalawa. Marahil, ayaw lang talagang makalimot ni Mike kung sino siya at kung ano ang kanyang nagawa. Iyon na lang ang tanging paraan para manatili siyang tao. Kung itinapon niya ang lahat at tuluyang kinalimutan, para na rin niyang pinatay si Joey. Sa pangalawang pagkakataon ang pagbura sa kanya kahit sa alaala. Hindi iyon magawa ni Mike, kaya itinago niya ang mga ito sa isang lugar na hindi niya laging nakikita. Pero alam niyang nandoon. Habang pinakikinggan ninyo ito, ano ang naiisip ninyo? Ang kompetisyon sa loob ng pamilya?
Kumusta ang relasyon ninyo sa inyong mga kapatid? Naging patas ba ang pagmamahal na ibinigay sa inyo? Naranasan niyo rin bang ikumpara sa iba? Nananatili pa rin ba ang sakit? Ang desisyon ni Mike ay sukdulan, pero ang emosyon sa likod nito ang selos. Ang pakiramdam na mas mababa ay naramdaman na ng marami. Bakit siya? Pwede? Bakit ako hindi? Ang mahalaga ay kung paano natin haharapin ang mga damdaming iyon. Pinili ni Mike ang paninira. Ngunit maaari tayong pumili ng ibang landas. Maaari tayong makipag-usap. Maging tapat. Gusto ko ring makilala. Gusto ko ring mahalin. Ang mga salitang iyon ay maaaring magbago ng lahat. Si Joey ay nasa puntod na, kasama ng kanyang ama at ina. Nakaukit sa kanyang lapida ang titulong attorney at law. Huli naman, si Mike ay nasa kulungan. Habang buhay siyang mananatili roon. Hindi na sila magkikita ng kanyang kapatid. Isa ay nasa ilalim ng lupa, ang isa ay nasa likod ng rehas. Kung maibabalik lang ang madaling araw ng Oktubre 27, 1989, ano kaya ang sasabihin ni Mike? Joey, patawad. Nagkamali si kuya. Congrats sa pagpasa mo. Sana. Iyon na lang ang sinabi niya. Ngunit hindi na maibabalik ang panahon. Ang pagsisisi ay laging dumarating ng huli. Kayo, kumusta ang relasyon ninyo sa inyong pamilya?